organisasyon. CFO ay may misyon. Paano ka naglalakbay? Baka mali ang iyong dinaraanan. Huwag kang umiba, dito ka na sumama. Marapat na samahan at lahat ng aktibidad natin dito. Masaya ka na, may kabanalan ka pa. Nagkakaisa sa kasilahan. Ang CFO ay nariyan. Ang Christian Family Organization, acting together, INC forever. The Christian Family Organization, acting together, INC forever. CFO, 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 CFO. Malapit na samahan At lahat ng aktibidad natin dito. Masaya ka na, may kabanalan ka pa. Nagkakaisa sa kasiglahan. Ang CFO ay nariyan. Ang Christian Family Organization, acting together, INC forever. Ang Christian Family Organization, acting together, INC forever. CFO, Christian Family Organization, INC forever. Christian Family Organization, INC forever. Hello po mga ka-interest today. We hope po you're doing well. Ako po si kapatid na Janelle Lagos, kabilang sa kapisan ng
kadiwa at isang district multimedia member. Ako naman po si kapatid na Hannah Grace Cosme mula po sa Kapisanang Binhi, Binhi District Officer, Education and Livelihood Committee, Chairperson. Ako naman po si kapatid na Denise Bianca Aguilom kabilang sa Kapisanang Kadiwa at isang District Multimedia Member. And lastly, ako po ang kapatid na Kimberly Castillo mula po sa Kapisanang Kadiwa at District Multimedia Member. Samahan niyo po kami dito po sa aming distrito, ang distrito na San Jose, Mindoro Occidental. Tara, atin pong lutuin at tikman ang isa sa mga sikat na putahe rito, ang adobong pugita. At atin din kilalanin ang mga local heroes and their stories. puntahan din natin ang mga historical places dito sa bayan ng San Jose. At syempre, maglalaro rin tayo ng charades with masisiglang PNK officers sa lokal ng Pulang Lupa at lokal ng San Isidro. Let's go! History of Occidental Mindoro. Bago pa man ito maging isang Mindoro, nakilala muna ito sa pangalang Mait, base na rin sa mga Chinese chronicles. Naging parte din ito ng Batangas until the 17th century. It also became part of Marinduque noong June 1902. But in November 1902, through Republic Act 2964, kinilala na ito bilang isang ganap na probinsya. Nakilala din ito as Mina de Oro sapagkat pinagkukunan ito ng mga ginto noong unang panahon. But in June 13, 1950, opisyal lang hinati sa dalawang parte ang Mindoro, which is ang Oriental at ang Occidental Mindoro. Nandito po kami ngayon sa second landing site, isa sa mahalagang history places sa bayan ng San Jose. Nagsimula ito noong planuhing sakupin ng US Militar ang lungsod ng Maynila. At upang may sakatuparan nito, sila ay nagplanong gumawa ng pangalawang military base at ito ay sa bayan ng San Jose. Ayon sa military document, naging base militar ang bayan ng San Jose ng mga panahon na iyon at naging daungan ng 3 bapor pandigma noong panahon na iyon. Noong December 15, dito sa lugar na to, unang dumaong ang mga militar at noong taong 2010 nang magdaos ng 100 founding anniversary ang bayan ng San Jose ay naisagawa ang makahangahangang gusaling ito na tinatawag ngayon na second landing site. Nandito tayo ngayon sa Gabaldon Building na matatagpuan sa Siete Central Elementary School. Kinilala si Isauro Gabaldon na isa sa nagpatayo ng gusaling ito kaya sa kanya ipinangalan. Ang Gabaldon Building nga ang tinagurian ng lugar kung saan dito din nakipasinaktan ang mga kapwa nating Pilipino noong unang panahon ng mga Hapones. Taong 1932 nang gawin itong classroom sa Siete Central Farm School sa pangunguna ni Miss Tomasa Nacar. Sa paglipas ng mga panahon ay nananatiling nakatayong matibay at matatag ang Gabaldon Building at hanggang ngayon ay ginagamit na silid paaralan dito sa Siete Central Elementary School. Welcome to Central Heritage Park! Ang Central Heritage Park ay may sukat na 2.94 hectare at matatagpuan nga ito dito sa Barangay Central, Bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Noong 1910 nang maipatayo ang lugar na ito at tinagurian ng mga tagapamahala ng Philippine Milling Company as first sugar central in the Far East Asia. At milyon-milyon ngang sako ng asukal ang nagagawa rito at hinahakot ito papunta sa pier ng Kaminawit at doon naman ay upang maipadala sa Manila upang ma-export papunta namang United States of America. Tama ka dyan at bukod pa doon noong November 25, 1910 ay ang pagdating ng locomotive dito sa Mindoro. Ibig sabihin nito ang mga pinaka-advanced transportation system na ginagamit sa kalakalan ng asukal. At dito lang din yan sa Mindoro matatagpuan nung panahong yun. May kita rin dito ang lumang swimming pool na sumisimbolo sa kasaganan at minsang naging karangyaan ng lugar. At nandito rin ang train na ginamit noong unang panahon sa pag-navigate ng mga lugar. Hello po mga ka-interest today. Ngayon naman mga ate, pag-uusapan po natin yung mga local heroes dito po sa bayan ng San Jose. Isa nga po dito si Dr. Felix Gabriel. Si Dr. Felix po ay isang health municipal officer dito po sa bayan ng San Jose ng ilang taon. Nakatulong din po siya noong panahon po ng Hapon dahil siya po ay ang naging medical doctor ng guerrilla movement.
Pagkatapos po ng digmaan, naging educator naman po siya mga ate. At saka naging public servant. Kita niyo yun mga ate, kahit hindi po siya gumamit ng dahas, hindi po siya gumamit ng baril, ang nagamit niya po is yung kanyang kakayahan na manggamot po ng mga tao, magbigay po ng lunas. Lalo po nung mga unang panahon po na yun, hindi po ganun ka-advance yung ating technology, di ba? Kaya yung Profession niya yung Opo. tumulong dun sa mga kababayan natin na nahirapan, na nagkasakit, na natamaan ng mga bala, na nasaktan during nung digmaan na yun, di ba? Yun yung patunay, Ate Bianca, na hindi kailangan na masaktan ka para tulungan ng bayan noong panahon na yun. Tama ka doon. Lalo na At health yan, kalusugan. So, nakasalalay yung buhay ng tao. Nabanggit nga po kanina ni Ate Hana na ang isa sa namuno ng mga panahon ng Hapones ay si Dr. Gabriel. Alam niyo po ba, Ate Ja, Ate Bianca at Ate Hana, na ang isa sa namuno ng mga panahon ng digmaan, ng pangalawang digmaang pandaigdig nung panahon ng Hapon ay si Fermin Barreto, na talaga namang sinubok ang kanyang tadhana ng mga panahon na yon. Pinahirapan, sinaktan, para ituro yung kuta ng mga gerilya ng mga panahon na yun. Subalit hindi siya nakipagtulungan sa pamahalaan ng pananakop noon dahil mas pinili niyang pagsilbihan ng bayan. At isa rin nga sa mga naging local heroes dito sa bayan ng San Jose ay si Captain Vincent Fortune Sr. Bali siya yung naging leader ng mga sundalo dito sa Mindoro. Kaya nung dumating yung mga Japanese noong April 9, 1942 ay ready na sila for the battle. Ang katotohanan ngayon ay maituturing natin na napakatapang talaga nitong si Captain Vincent dahil nilusog nila yung mga kampo ng Japanese doon sa Mansalay at dito rin sa Kaminawit na nandito yung sa Occidental Mindoro. At diniskaril din nila yung train na sinasakyan ng mga sundalong Hapon o yung mga Japanese soldiers dati. At isa pa ay inambush nila yung 2 patrol boats ng Japanese. So, ganun katapang si Captain Vincent noong mga panahon na yun. Kaya may tuturing talaga siya na local hero. At sobrang talino niya, no, na yung mga plano niya, yung mga tactics niya, na halatang pinagplanuhan talaga kasama yung mga kababayan natin dito sa ating probinsya. At bukod nga kay Captain Fortune ay isa din sa binibida din po naming local heroes ay si Captain Lawrence Cooper. So, isa din siya sa mga namahala sa tinatawag na The A Company. So, kasama nun yung mga matatapak or mga tinagurian ng mga sundalo ng bayan nung panahon niya na kung saan ay sinasakop din tayo ng mga Hapon. Pero nung time na dinakip yung mga kasamahan niya ng mga Hapones, pinatapon yun sa ilang parte ng Romblon, sa Coron, at meron din sa Sibuyan Island. So, yung nagkaroon ng bloody war sa Romblon noong 1945 ay lumusob talaga siya doon kasama yung mga natirang kasamahan niya. At isa nga sa ikinamatay ni Captain Lawrence Cooper ay yung hinawakan niya yung bomba para lang idiskarga doon sa labanan para matalo natin yung mga Hapones doon sa bloody war na nangyari nga sa Romblon. Grabe yung mga hirap talaga at sakripisyo ng bawat local heroes natin na ginawa noong unang panahon, lalo nga nung sinakop tayo ng mga Hapones. Tama ka, Ate Bianca. At mapapansin niyo ba na talagang yung ating probinsya ng mga panahon na yun ay talagang nasa digmaan? Isa sa mga nakaranas na matitinding digmaan nung kalawang digmaang pandaigdig. Kaya sana sa mga ka-interest today namin na nakasama ngayon ay naging interesting yung pagbahagi namin sa inyo sa ilan sa mga local heroes na ibinibida namin dito sa aming probinsya. Hello po mga ka-interest today. Ako po si kapatid na Edward Masangkay. At nandito po tayo sa kusina with Kuya Edward para kumain. Pero magluluto muna tayo, Ate Kim, Tama ka dyan, Ate Janet. At ang lulutuin po natin ngayon ay adobong pugita. Alam mo ba, Ate Jana, ang adobong pugita ay isa sa mga dishes yan ng mga taga-Occidental Mindoro? Di ba kapag talaga pugita, medyo rare siya. Yes, Ate. And napaka-special kapag niluto. So, Tama. excited na ako. So unahin po natin ay buksan ng kalan. Preheat lang po natin kahit mga ilang minuto. Di ba kanina, Kuya Edward, anong pong ginawa nyo kanina sa pugita? Bali, kanina po nilaga na po namin siya with tanglad, konting salt, pepper, tapos meron siyang onion,
Pwede rin natin lagyan siya ng onion leeks, pero optional naman yun. Depende naman sa tao na nagluluto kung gusto nila yung mayroong onion leeks. Pero yung tanglad, talagang dapat lagyan natin kasi yung lansa, kailangan matanggal niya yung lansa, tapos isa pa, mas mag-iba yung ng pugita, texture, yung amoy, ganyan. Matanong ka lang, gaano katagal ko yung Edward mong nilaga yung pugita? Bali, nilaga ko siya ng almost 45 minutes. Ganon, para mas malambot, mas talaga siya. Naglagay po ako ng oil, tapos next naman po natin ay bawang. I-brown lang po natin siya. Golden brown po. After natin pala golden brown, next natin onion. Tapos next natin yung tomato natin para dagdag lasa. Tapos medyo may konting sunog. Parang mas masarap kasi siya pag pag parang gisado. Ayan. Medyo toasted lang natin ng konti. After that, yung ating pugita na. Tapos, pwede na natin igisa ang yung pugita. Kuya Edward, gaano na po ba kayo katagal na nagluluto? Since college, nagluluto na talaga ako. Kasi nung nag-aaral ako ng college, working student ako. Yung aking teacher, meron siyang restaurant. Nagluluto na rin ako doon. Bali, sinasanay niya ako na magluto kasi may mga competition kami sa school. Ilalagay na po natin yung soy sauce. After na to, lagay lang tayo ng lemon soda para medyo ma-enhance na yung medyo sweetness nung soda. Kahit konti lang, hindi naman siya sobrang dami. Tapos medyo pakukuluin na natin ng konti. Tapos magbabalance na tayo ng salt and pepper and yung suka natin. Ito. May sili. Tapos optional din naman po mga ate yung may sili. Kasi merong tao na ayaw ng may sili. Gusto hindi maanghang, di ba? Pero tayo, try natin yung spicy para mas masarap. May sipa. Ikaw ba, Ate Kim, hindi ko ba sa manghang? Gusto ko atin ng maanghang, pero ayoko ng sobrang anghang. Yung sakto lang. Sakto lang. Tapos, lagay na natin yung ating salt and pepper para sa taste. Tapos, ilagay na po natin yung suka after ng kumulo. After natin yun, nakikita nyo po, medyo parang nagmamantika na siya. Yan. Tapos haluin. Yan. So, ito na po ang ating adobong pugita. So, pwede nyo pong itry sa inyong mga tahanan. Pagka nasundan nyo lang po yung mga ingredients na pagkakasunod-sunod ng ating pagluluto para po masubukan natin sa mga kanya-kanya po nating tahanan. At ngayon naman ay maglalaro tayo ng charades with PNP officers sa lokal ng Pulang Lupa, Loho at lokal ng San Isidro. Hi po! Sino kaya mananalo, Ate Ja? Malalaman natin yan. Kaya, simulan na natin. At ang mauna po ay ang Black Team. English. Viewers. Welcome, kapatid ko. So, ayaw, ang naamit.
Three words. Ikaw ba? Siya ako. Ikaw ba? Siya ang dadalhin. Siya. Ikaw ba? Ikaw. Tahanan. English. 2 words. Lahat. All. Lahat. Unity. Ay, all. All. Circle. Member. We. Member. We. Church. Team. Reference. Team. Team building. English. Promise. Ilang words? 3 words. Couple letters. A couple of you. Tagalog. 3 words. Sama. Tagpo. Sako. Sama. Proud. Unity. Aktibidad. English. Minute. At natapos na tayo sa ating paglalaro ng charades. And the black team got 3 points. At ang blue team naman got 2 points. So, the winner is the black team! Sana po ay nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli mga ka-interest today!